Ilang araw na ring nagtitiis ang maraming residente ng Bulacan na binaha matapos manalasa ang bagyong Pedring. Nagmistulang lawa na ang mga sakahan. Nawasak din ang maraming tahanan. Pero ang malawakang pagbaha sa nasabing lalawigan, posible raw naiwasan kung hindi nagpakawala ng tubig ang Angat Dam. Depensa naman ng Napocor na siyang namamahala sa operasyon ng Angat, kung tutuusin, maliit lang daw na volume ng tubig ang kanilang pinapakawalan. Mahalaga raw itong gawin para hindi makompromiso ang istruktura ng dam. Paliwanag pa nila, ang tubig mula sa mga bundok daw ang bumaha sa mga naapektuhang bayan. Ang dahilan ng malawakang pagbaha sa Bulacan, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, narito ngayon sa studio si Assistant Weather Services Chief Roy Badilla ng Hydrometeorology Division ng Pag-asa. Roy, good morning. Good morning. Okay, sagutin na agad natin yun, no? Yung baka makita kayong mga taga-Bulacan eh. Yung pagpakawala ba dyan sa Angat Dam, malaking factor para bumaha dito sa Hagonoy, Kalumpit, maging sa Paumbong? Ayon sa data na ating nakalat doon mula sa opisina, yung pagpapakawala ng Angat Dam ng tubig ay napakaliit lamang na factor doon sa pagbaha. Ilang cubic meters? Ang maximum na pinakawalan nila nasa 400 lang, 400 cubic meters per second. Yun yung peak na. Gano'ng kalaki ba yung 400 cubic? Bali, kung makita natin yung 1 by 1 na box, bali 400 na ganyan na lumalabas. At ilang araw yun? Hanggang ngayon ba nagpapakawala pa? Sa ngayon sarado na. Mula pa noong Tuesday? Friday. Friday? Friday, nagsarado na sila. September 30, alas 4 ng hapon. Bago pa dumating si Pedring. Di ba? Hindi, si Pedring nandoon na rin. Tuesday ang Pedring, di ba? Tuesday, Friday na po sila nag-close. Nag-close. Pero nauna silang nagpakawala, Nauna silang nagbukas noong September 28, alas 4. Okay. Kailangan bang magpakawala ng tubig ang Angat Dam? Yan ang ipaliwanag natin, edukasyon yan eh. Bakit kailangan mag-release ng tubig? Yung dam, mayroon niyang designed na level lang para doon lang hanggang doon lang siya dapat. Kasi kung sumobra doon yung ating level, magkukulaps yung ating dams. At mas delikado Mas delikado yun. Okay. Tatlo ang silbi ng dam. Una ay kuryente. Pangalawa, irigasyon. Pangatlo, inumin tubig. Opo. Okay. Yung sa Angat po, ang number 1 na priority nito ay yung inuming tubig. Okay. Bakit daw hindi bago dumating sa critical level, unti-unti na kayo nag-release? Kaklaruhin lang natin, Arnold. Kasi ganito yan. Yung call ng pagpapakawala ng tubig sa Angat o saan mang dams ay hindi po sa Pag-asa yun. Call po yun ng management ng dam. Ng dam mismo. Opo. Sinasabi nyo lang na ito may paparating na bagyo. Yun po ang rule ng Pag-asa dito. Ang meteorology side o data, yun lang ang binibigay namin sa kanila. Paliwanag naman ng mga dam, pwedeng dumaan ng bagyo, wala na maibus na tubig. Kung magre-release sila, makompromise naman yung kanilang ina-impact na tubig. Di ba? Yun po ang economic side. Hindi naman natin kabisado talaga. Pwedeng dumaan ng bagyo na walang tubig eh. Di ba? Puro hangin lang yan eh. Okay, yung pag-warning po sa mga residente. Ayan, Roy, sapat ba yung ginagawa ng koordinasyon ng Pag-asa, pati ng mga namamahala sa mga dam? Napocor, di ba? Napocor tsaka NIA. Okay. Ano ba hawak na Napocor? Itong Angat? Angat, Bingang Buklaw tsaka San Roque. San Roque. Ang San Roque ngayon, di ba? Bukas pa rin sila. Bukas pa rin, dalawang gates. Okay, nasa telepono si Hagonoy Mayor Angel Cruz Jr. Mayor Cruz, good morning. Magandang umaga po. Okay, konti lang palang dahilan ng pagpakawala ng tubig sa dam, no? Kung bakit nadamay po yung lugar sa baha. At ngayon ho ba, kamusta na yung baha dyan? Kasalukuyan po ay dito sa pinakakabayanan mga nasa bandang bewang pa ang tubig. Bewang? Hindi pa bumababa? Bewang. Hindi pa. Bumababa. Malaki na ho ang binaba. Binaba na mga 45 centimeters mula doon sa todong apaw nung Huwebes-Biyernes. Okay. Mayor, sinisisi nyo ba yung dam? Walang sisihan. Sayang lang lahat yan. Ang kailangan namin ngayon ay tulong relief at tulong rescue.
Doon ang tutok natin. Meron pa Kung bang nandun- magsisilisihan tayo ngayon, walang mangyayari sa atin. Meron pa bang mga kababayan nyo nasa looban pa ng Hagonoy? Marami ang hagurin naman hindi basta-basta lumiligas ng tahanan. Basta lahat nasa sa itaas ng bahay O, pwede- sa... Ano sa tingin nyo, ba't bumaha ng ganyan? Sabi nyo, ngayon lang naranasan yan. Ito nga lang ito na ang pinakamalalim na baha dito sa aming paligiran. Oho. Dati, The di ba important dati... thing, gentlemen, the important thing is that we do positive action now. It is unnecessary and useless to discuss what are the causes. We have to deal with the current effects. Therefore, relief, transport, and voluntary action. That's where our focus should be. Ang problema ho, kung may bagyo na naman, di ba bahain na naman kayo dyan? Mauubos ho yung resources natin. One by one, step by step, kung ano yung ngayon, yun ang ating harapin. At saka na muna yung mga darating pa. Anong tulong? Magandang umaga po sa inyo, nagtatrabaho ako, nagre-rescue kami. Maraming salamat, sir. Okay, Mayor Angel Cruz ng Hagonoy, Bulacan. Ang mangyayari ho niyan, so pag may darating na bagyo doon, catch basin na ho yun, di ba? Ano Opo. ba ang rekomendasyon ng Pag-asa doon sa lugar? Ang una sana, i-permanent relocation na yung mga tao na nakatira doon sa... Papayag ba yung mga mayor doon? Yun Mawawala po. yung botante nila. Hindi masasagot ni Roy yan. Masasagot yan ni Mayor. Oo. Okay, so relokasyon, malabo yata yung magastos yata yung relokasyon. Naghahanap sila ng mas mataas na lugar. Yun po dapat ang Hindi ho ba mangyari. dahil... Ano ba ito, nung last week ko pa tinatanong, ano ho ba nauna, Roy? Yung tao ba o yung dam? Parang nauna yung tao doon. Nauna yung tao. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga ganito, yung flood forecasting and warning. Oo. Dahil sa nangyari noon sa Angat, nagpakawala yung Angat ng around 1972 ng napakalaki na tubig na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao. At pwedeng naiwasan yung baha na yan, ano? Opo. Oo, kung umaksyon lang ang local government unit, kasama na si Mayor. Okay, maraming salamat ha, Assistant Weather Services Chief Roy Badilla po ng Pag-asa. Yan po ating naging talakayan at magbabalik po unang hirit.